Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is virgin birth. So, the virgin birth teaches that Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit without a human father. It affirms Christ's full deity and true humanity, God conceived by the Spirit, yet born of a woman. Essential to the gospel, it ensures his sinlessness and qualifies him as the spotless lamb and redeemer, the new Adam. So, ayon po sa Luke chapter 1 verse 34 to 37, "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy Ones to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she, who was said to be unable to conceive, is in her 6th month, for no word from God will ever fall." So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi ito na the virgin birth shows God fulfills His promises. So, ipinapakita ng virgin birth na tinutupad ni God ang kanyang mga pangako kahit matagal na ang prophecy tungkol sa Messiah. Nangyari ito sa tamang oras ayon sa kanyang plano. Next is God can do all things. Pinapakita rin ito na walang imposible kay God. Kahit imposible sa tao na manganak ang isang birhen, nagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. And God sends a sinless Messiah. So, ang virgin birth ay paraan ng Diyos para ipadala ang isang tagapagligtas na walang kasalanan. Si Jesus ay ipinanganak hindi sa pamamagitan ng makasalanang tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And ay naman po sa ating applications, trust God for His salvation. So, magtiwala tayo sa kaligtasan na binibigay ni God sa pamamagitan ni Jesus. Dahil siya lamang ang makakapagligtas sa atin mula sa kasalanan, and trust God for His sincerity. So, manalig tayo manalig tayo ng tapat si God sa kanyang mga salita at pangako. Kung sinabi niyang ililigtas niya tayo, tiyak na gagawin niya ito. And trust God for His sovereignty. So, magtiwala tayo sa kapangyarihan at pamumuno ni God sa lahat ng bagay. Siya ang may control kahit sa mga sitwasyon na parang imposible. And ayun lamang po, maraming salamat.